Okay, hello, good day sa'yo, Aquarius. Ang basa natin ngayon is para sa December 19 to 21, no? So, wag po kayo mag-na-cleanse ko na po ang ating space. So, titingnan natin kung anong paparating sa'yo sa 19 to 21, no? Okay, what we have for Aquarius. So, ito yung panahon ng transitions, no? At paglilinaw. Wow, you have the Three of Wands. So, ito yung simula ng period na yung pinaka very positive. Ang Three of Wands kasi yung nagpapakita ng waiting for your ship to come in. Ito rin yung may seed ka ng naitanim, no? At hinihintay mo na lang ang resulta, no? So, parang this is also collaborations, teamwork sa inyong mga trabaho, no? Tell us more. Po ang paparating kay Aquarius. Baka kita mo, ang ganda ng energy right away, no? And then, sinamahan pa ng sun. So, ito yung sun, yung pinakamasayang card sa tarot, no? So, ito yung magkakaroon ka ng momentum. Posibleng may magandang balita o sabihin natin green light para sa isang project o plano, no? Parang nakita na full of energy ka at ganado sa buhay. Panay saya, no? You are attracting a good positive vibes, no? Parang you're full of happiness. Lahat ng mga nakakasama mo, parang new persons na nagbibigay din ng na-attach sa'yo, na ina-align sa'yo ngayon. So, makikita mo rito, yung seed na inano mo, no, talagang you're gonna be very, itong 3 of Wands, and pag pinagsama natin, very successful ang kung anumang project na meron kang ginagawa o kung nagpaplano kang mag-party, no, very successful ang gagawin mong party, no, ang mga basta everything na nahawakan mo, parang you've seen na nagbibigay ng saya sa'yo at success, no? Tell us more. Ayan. You have the High Priestess. So, ayan. So, always listen to your intuitions din, no? So, dito nagiging exciting pero medyo nakakalito, no? Because ang High Priestess, ito yung nagsasabi ng makinig ka sa gut feeling, no? Or, yeah, always gut. Ayan. And then, meron kang Knight of Air. Kumbaga, ang Knight of Air, ito yung nagmamadali at gustong gamitin ng utak at logic, no? Baka makaramdam ka ng pagmamadali din na mag-decide o may taong papasok sa'yo sa eksena na masyadong diretsahang magsalita, 'no? Ayan yung payo ng card, huwag basta-basta sumugod. Sabihin din natin balansehin ang nararamdaman mo, 'no? Ang iyong intuitions, makaka-receive ka talaga din ng isang communications. Ayan, so we have the moon. So, itong moon na 'to parang parang pag na hindi pa maliwanag sa'yo. Medyo nalilito ka sa mga bagay na hidden o kasi habang ang Two of Earth din na makikita natin dito is parang nahihirapan ka pang malaman ang katotohanan din. So pagkatapos ng 21st mo baka makaramdam ka ng konting ano 'no, pag-alinlangan, at may mga aspeto ka rin sa sitwasyon na hindi mo pa nakikita ng malinaw. So kailangan mong maging flexible at mag-manage ng iyong time o sa pera. Kaya nakita mo ito, wag padalos-dalos din, itong Knight of Air kung makikita mo at ang itong Sun na 'to, pero makikita natin success din naman, 'no, pero mas maganda yung nag-iingat and always listen to your intuitions, 'no? Kasi para magkaroon ka ng kaliwanagan dito sa moon, 'no, kung saan pa yang parang hindi mo pa nakikita ng maliwanag. Could be also na itong taong ito is Libra, Aquarius, Gemini na maaring gustong magsalita sa'yo, gustong kang kausapin na medyo nahihirapan pa siyang sabihin ang nararamdaman niya pagdating sa pag-ibig. Ayan, itong two of Earth mo na parang, pabalik-balik ang dating 'no, parang urong-sulong 'no, na hindi makapag-decide din 'no. Ito rin nakikita ko dito parang may isang tao na gustong maghingi ng gusto kang kausapin ng ng ano. Ikaw din siguro nararamdaman mo na ang persons na 'to na parang gusto ka niyang anuhin, eh, 'no, parang gusto ka niyang kausapin pero ito siguro yung moon na sinasabi 'no. So tignan pa natin para maliwanagan tayo. Ayun, someone nga gusto manghingi ng apology sa'yo at forgiveness 'no. Aquarius. Ayan, maybe someone from your past na kailangan mo na rin i-forgive. Okay, o wala ka bang naalala na dapat ka manghingi ng kapatawaran kung ikaw ang may kasalanan?
So, tingnan natin, tell us more. Pero ito, sabing ganun, parang ito yung umiwan sa'yo, no? Ayun na nagsasuffer ngayon. Oh, ayan. Ito siguro rin isa pang tao na gusto kang kausapin na manghingi rin siguro ng apology. Siya yung nang iwan sa'yo na nararamdaman ko na gusto manghingi ng kapatawaran. Sa bagay, parang siguro para to get some healing din sa kanya, no? Kumbaga, iniwan ka ng taong ito at pinahirapan ka rin, no? Kumbaga, it's about time to forgive and forget din siguro. Pero ikaw pa rin ang magde-decide, no? So yan din ang isang mensahe na maaring bakit ang persons na yan is gusto ka rin kausapin. Baka yan din ang Knight of Swords na sinasabi. Pero make sure na pag-isipan mo rin maigi ang sasabihin mo. Dahil nasa energy ka ng Knight of Swords, it could be padalos-dalos ka, baka may accept mo rin siya right away, no? Hindi mo na. So, dapat magkaroon ka rin ng liwanag, no? Tignan pa natin. So, this persons, isa pa to yung gusto mag-ask ng message sa'yo, no? So, titignan natin din ang iba pang oracle. Ayan na, meron kang cutting down. Nakasama mo din yung kagagaling lang sa separations or talaga din kinakat mo na rin ang ties mo sa taong ito from the past. No? So, kailangan yan for the healing, forgiveness, and apology. Could be, yeah, mag-apology sa sa'yo. I don't know if you, but you have your free will na kung ayaw mo patawarin, nasa iyo pa rin yan. Kumbaga talagang you stop the pattern na rin. Ayaw mo nang maulit ang dati. Paulit-ulit lang siguro itong nag-aano sa'yo, no? Naghihingi ng tawad. Imbes ka na siguro din iniwan nito. Or it's either na the energy can reverse po, no? Then meron tayong sunglass. O somebody is spying on you, watching on you, na parang looking, talagang tinitignan ka rin sa mga social media, papang tao ito, and may nag-stalk sa'yo, siguro gusto kang malaman, lalo na itong tao na parang persons on your mind na hindi mo malaman kung mahal ka, kung gusto ka niya, kung poporma ba sa'yo ito, o popormahan mo ba, no? Kasi may 2 of earth tayo na nakita natin, medyo may juggling energy. So, someone is watching on your social media. Maari rin itong gustong kumausap sa'yo, ang tinitingnan ka maigi. No? Tinitingnan ka rin sa mga social media kung paano ka, sabihin natin, hinahanap ka siguro. No? Sinesearch ka niya maigi. So, it's up to you to decide, no? Pero nagja-juggling ka rin din dito, no? Kung patatawarin mo ba o hindi. Yan ang nakikita ko. Then what else we have? So, nakita mo yung, kumbaga, ang damon, kumbaga, yung kalituhan, no? Kailangan maging maliwanag sa iyo ang lahat, no? Kasi makakaramdam ka sa 21, baka makaramdam ka nga ng pag-aalinlangan, baka 21 dumating ang tao na yan. May mga aspeto na sitwasyon na dapat kang maliwanagan. Use your gut feelings, no? Ayan, marami rin akong nakikita na gusto makipag-date sa'yo o gusto as a friendly also. Or parang nakikita ko you're building a new empire. O para sabihin natin kung meron kang bagong mga friends na talagang naka-align sa iyong energy. Hindi ito yung mga dati mo ng friends. Parang nagbi-build ka ng friendship sa ibang tao, ibang socialites, ibang member, parang ibang grupo naman, no? And you're gonna find very successful dyan. Kumbaga, lahat ng mga friends na nakikita mo is parang naka-align na sa'yo. Kumbaga, yung mga the same level mo, the same energy mo, na nakikita mo, those are positive friends na binibuild mo na nakikita ko because you got the sun here. No? May mga mag-aas din sa iyo mag-coffee. Ayan yung maaari din may meeting kang aatinan para diyan sa iyong proyekto. No, marami kang there's a lot of things na parang gustong maraming maglabas sa iyo. Gustong i-date ka o gusto kang i-dinner date or let's say gusto kayong mag-coffee shop. This is a new friend na nakikita ko mo dahil nagbi-build ka ng new friendship dito. No, kumbaga nakita natin mga very positive naman because you got the sun.
tsaka you might be also enjoying having a coffee break sa sa mga new friends mo, no? So let's see more. Saan ka dapat din mag-focus? Ayan, are you communicating your needs? Your needs matter. What are you needing right now that you haven't communicated? What are you afraid of? Ito yung nagdadalawang isip ka para sa sarili mo. Halimbawa, may gusto kang bilhin na sapatos, pag-iisipan mo pa. So you're not communicating sa pansarili mo. Ito yung soul, ang gustong malaman ng souls mo na bigyan mo ng importansya at unahin mong responsibility ang sarili mo. Tagal mo na siguro hindi nakakabili ng damit, pag-iisipan mo pa para bumili ka. So parang sinasabi rito, communicate on your need first. Yan ang gustong iparating sa'yo ng iyong soul. No? Kailangan mong unahin ang sarili. Wag mong panghinayangan ang para sa sarili mo. So once na once na inuuna mo sarili mo, you're loving yourself first. Everything will follow. So, ayan yung kaya meron ka ritong sun, meron kang growth, no? Meron kang very positive na outcome na nakikita natin dito. What else? Yan, nakita natin it's very beautiful energy. So, ambawa, gusto mong kumain gusto mong kumain ng ganyan. O, wag mo nang pag-isipan, kumain ka lang, no? O gusto mo ang persons na 'yan. O di-date mo, no? Parang ganon. Wag mong pag-isip. Ibig sabihin, you are communicating on your needs, no? Hindi mo pinag-iisipan. Means you are valuing yourself, no? What else we have? Ayan. To whom am I comparing myself right now? So, what you're able to see in other is only visible because it is within you. Ready to be brought out, shine light on this feeling of not enough and see that all that you need and want is within you. Today, stop comparing and start creating, no? So, lahat meron tayo para sa atin. Panahon lang din. And then, ibig sabihin, wag mo i-compare ang sarili mo dahil we have our own destiny, no? And be grateful actually to what you have right now, no? So because the more you are grateful, the more it will comes ang abundance sa'yo, no? Baba tayo ng isa, no? Lang. Ayan. So, what do I believe about money? Do I believe matches my dreams? Itanong nyo daw yung sarili nyo, no? Kasi how does your relationship with money ba? Paano ba ang relasyon nyo sa pera? Ano ba, mahirap ba? Nahirapan kayo makatanggap ng pera? Naniniwala ka ba na worthy ka? Na deserve mo yung pera na yan? Naniniwala ka ba na capable ka? Naniniwala ka ba sa pera? So, ang pera ba naniniwala sa'yo para i-provide sa'yo yan? So, ito yung gustong ipaalam sa'yo ng iyong soul, no? So, because money is energy, it's ebb and flows. Ibig sabihin, you are worthy of it and it's your responsibility to heal your relationship with money. Ito yung as a part of your waking up to the whole of you and your purpose. So, take a deep dive on your belief system around money, no? If are there any beliefs ba na pwedeng i-upgrade at mag-create ng magandang resulta sa that you are wanting most in your life, na gusto mo sa buhay mo? So, write out your money story, no? Is it time for the sacred ship? What will your next chapter be? So, sulat nyo, fill in the blank, I am grateful to money because I'm happy, I feel confident, no? So, ibig sabihin kasi the money is energy, especially it's about time sa yung magandang energy mo, you got the energy of sun, no? Nakatutok sa yung sun, it's easy to manifest money sa iyo, madaling dumating abundance sa iyo. No? Basta make sure lang na you know how to handle the money also. No? At wag mong isipin, wag niyo sabihin always na wala. Sabihin niyo, meron, no? Hindi po, pag wala kang pera talaga because you are manifesting eh. Yung thoughts mo at saka yung the way you voice it out is very powerful, no? So make sure I'm so happy and grateful now that
I have money to buy these clothes, to buy these things to me. Kumbaga, yan din yung sinasabi, yung maging grateful to what you have kasi the universe is practicing you how you handle the money. No? Kung magiging grateful ka ba o thankful ka ba kung anong meron ka. And, the more you are grateful you are, the more napaparating ang mga abundance sa'yo. Kung marami ka pang gustong dream na rin na maano, no? Kung marami kang dream na na dahil kulang pera hindi magawa, say the affirmations na I'm so happy and grateful now. Palitan mo yung energy. Now, let's go naman. Let's see ang iyong no? Romance angel, ayan. Children. Some of you din want some children. Some of you din may mga nakaraan na parang hindi pa makalimutan. Need to forgive ourselves and then let it go. No? Or some of you din your love life is being affected by children. So, ibig sabihin din, some of you din na siguro ang persons mo o ikaw gusto nang magkaanak. No? Kumbaga, mas para or wanted to have children then, or some of you then may pregnant then, no? Okay, tell us more. Ayan. Let go of control issue. Allow these situations to unfold naturally. Sometimes, if we keep asking God, if we keep asking the universe, kailan po darating ang persons ko, bakit di pa siya dumarating, kumbaga, nakapokus tayo dun right now at hindi na natin actually na-experience yung mga journey, napapabayaan na natin yung mga present journey na dapat, no? Kaya kasi sometimes yung keep asking and keep asking, kumbaga nawawala yung trust natin at sa trust sa universe. Ibig sabihin, nawawala tayo sa alignment ng flow of the universe if we don't trust. So, say your intentions and sabihin nyo lang na I'll be waiting for my soulmate to come, to my persons to come, and then let the universe handle the rest, no? And enjoy any situations or any romance that came to you or any love life na inyong na inyong maranasan, may experience o may manligaw sa iyo. Enjoy nyo po ang ganyang energy, no? Because sa ganyang energy, makikita nyo kung sino talaga ang para sa inyo. And allow the situations then to unfold naturally. Hindi po natin mapipilit, hindi po natin kailangan madaliin, no? Kasi the universe is working on our highest good. So they give us divine timing po para maging maayos ang persons ninyo na dumating sa inyo. Kasi pag minadali natin, darating sa inyo ang persons na yan na hindi pa nagbabago. Darating ang persons na yan na paulit-ulit lang din ang pattern. Kaya meron kang cut the pattern inaayos para hindi na maulit ang dati, no? So, kung makikita mo rin dito, kumbaga yung mga sitwasyon na dapat dapat mong ma-experience, i-experience mo, no, i-enjoy mo kung anong dumarating na setup or setting sa iyong love life, no? So, do not regret it. So, because divine timing is at work at your love life. Kuha rin tayo ng oracle message. Okay, let's see what we have. Romance, ayan, Cupid arrow strike. Ayan, someone is coming, no? Kinana ni Cupid ang inyong persons. Expect some persons is coming to your life na magiging part ng iyong, baka siya na yung the one, no? Kaya sabi ko let go of control issue. Kita nyo, ang bilis mag-change ng energy. May darating lang agad sa inyo. That is how the universe works. The universe works in a mysterious way, no? Magugulat ka. And then may message ka pa rito. Sabi ng iyong soul connections dito, I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light and I love you. Ayan, ang sweet naman. So, no matter how far are you, no? Iniisip ka lang niya, some of you missing you. This is obviously some of you missing you. Look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. So, sometimes itong bother nyo, itong pag-aalala ninyo, no? Examine as yourself, no? Kung anong nagkukos, kung bakit nyo nararamdaman yan. Is this something to do na dahil hindi nyo pa kaya nalilet go ang dapas ninyo? O kailangan may patawarin ba kayo? O may dapat kayong hinga ng tawad?
o examine niyo para maging magandang flow ng inyong love life din, 'no? Para maganda ang inyong ano rin, maganda rin ang kahahinatnan ng outcome ng inyong pagsasamahan at para rin magkaroon ka ng espasyo, 'no? Magkaroon ka ng space sa iyong puso. Release the emotional baggage na hindi na kailangan, 'no? Ayan. So, I hope nagustuhan mo na kang ating reading. Maraming salamat and God bless you po. I'll gonna give you Christmas. So, marami pong salamat sa mga nag-like and subscribe, no? And sa mga nag-hype po, marami pong salamat. So, bibigyan ko po kayo ng Christmas song. Ayan.